Welcome to another edition of In the Red Corner. My name is Nisi Casiano and we are joined today by one of the hardest hitting prospects in Philippine MMA today. Let's all welcome Kimbert, the Hunter Alintoson. Kimbert, welcome to the program and good day to you. Yan, good morning, Sir Nisi. Thank you for this platform that you give. So, yan, guys, good morning. Let's go! Yan. Makakasama natin si Kimbert Alintoson at it was announced a few days ago that Kimbert Alintoson would join Road to UFC Season 5. Napakagandang opportunity. Kimbert, speaking of big opportunity, short notice call up for Road to UFC Season 5. Itong nangyari sa'yo, talagang it's a blessing. Ano yung unang pumasok sa isip mo when you got the call, when you got the offer na may opportunity to join this tournament na mangyayari in Macau this coming May? Yun, grabe. Sobrang ano talaga ni God mag-plan sa, sa, ah, inaasam-asam ko na, na opportunity na gusto ko talaga makapasok sa Road to UFC. Grabe, sobrang nakakatuwa, grabe. Hanggang ngayon nga, yung puso ko parang talaga sobrang saya na sobrang nagalak at excited na mapakita ko yung pinaghirapan ko na na tinanim ko sa larangan ng MMA. Sobrang excited ako na ipakita yung galing ng Pinoy. Yan. Yan ang gusto natin marinig sa isang proud Filipino fighter katulad ni Kimbert. Kimbert, kung ilalarawan mo yung moment yon in one word, ano yon at bakit? Yung nakuha mo yung opportunity or yung tawag or yung offer or yung text message or email na kung ano ilalarawan mo, kung paano mo siya ilalarawan yung moment na yon. Ko siguro yun ng talaga yun. Dream come true kumbaga. Sa sobrang dami ng fighters na magagaling pero isa ako sa napili na mag-represent ng Pilipinas. Grabe, sobrang tuwa at sobrang saya ko, at lalo na yung team ko. Kasi yung gabi na yon, may mga sign na talaga na parang tinatawag na talaga ako ng Road to UFC. Sobrang nakakatuwa. Ako doon sa pag i-describe ko 'yon ng word, dream come true talaga 'yon, tsaka God's will talaga 'yon. Kimbert, you were supposed to fight sa parating na Zeus Fight League na event na nagaganapin din on May 29 against Dave Banggigi in a flyweight bout. Pero you gave that up for this shot sa Road to UFC. Gaano kahirap yung desisyon na yun? Actually, hindi naman mahirap kasi kumbaga yan UFC na yan tapos hindi rin na mahirap na pagdesisyon na namin kasi nga binibuild nga yung record ko para nga doon sa Road to UFC, pero napadali dahil sa will ni God talaga yon. walang hesitation talaga kasi inaano ko talaga sa sarili ko na pag para sa akin to. Kung hindi para sa akin, hindi para sa akin to. Yan. Yan. So, Bert, masasabi mo ba na itong opportunity nito came at the perfect time in your career? 100% ako na pwede na talaga ako dito kasi yun nga na step by step. 6 years in the making na makapasok sa Road to UFC. Tsaka, experience, tsaka, sa last fight ko, pinakita ko naman kung talaga yung maipapakita ko pa sa, sa itong laban sa Road to UFC. Alright. Kimbert, of course, sinubukan ka before getting this opportunity, talagang pumasok ka sa butas ng karayom. And I'm talking about your fight against Jake Braun for the vacant Zeus flyweight title last year.
after you lost to Jake Braun, did you ever imagine na ganito kabilis darating tong pagkakataon na to? Or Oh, grabe 'yun. Actually yung laban namin ni Bron, hindi ko 'yun ano hindi ko 'yun in-advantage na pa-end yung career ko. Kumbaga, minotivate ko pa yung sarili kung paano ko pa improve yung skills ko, paano ko pa itama yung mga mali ko. Actually, nagbigay 'yun sa akin ng isang ah confident na ipakita kung sino talaga ako at marami actually siyempre ano 'yun ng kung sa talagang pag kung isipin mo na maano ka talaga na sayang kasi parang paangat na talaga yung career ko noon tapos biglang ganon. Pero ginawa ko yun as a motivation para pa-improvein pa yung skill ko at ipakita na si The Hunter hindi nag-give up. Never give up nga eh. napakagandang pakinggan yan, Kimbert. Ngayon, yun nga, never give up eh. Yun yung parang mantra mo na ginamit mo sa career mo kahit na you fell short in capturing the vacant Zeus flyweight title last year. Pero some fighters, Kimbert would see that loss as a setback. Minsan, nagde-demoralize sa kanila. Ikaw ba, do you see this road to UFC, itong opportunity na to as a redemption or panibagong chapter sa karir mo? Kumbaga sa akin, ano pa lang to eh. Ano pa lang to, simula pa lang, parang simula pa yon ng career ko ito. Kasi, sa lahat ng fighters, yan naman talaga yung pangarap talaga na makatungtong diyan sa road to UFC at sa UFC. Sa malaking organization dito sa buong mundo. Yan, ginawa ko talaga yung yung motivation, yung mga nangyayari sa akin. Kasi galing din ako sa hirap kaya wala akong dapat pagsisiyan kasi galing na ako sa hirap. Kumbaga, ko na lang to pagsisikapan ko pa kasi nandito na ako eh. Kailangan ko tapusin kung anong sinimulan ko. Kimbert, pag-usapan natin yung most recent fight mo na ginanap sa Vietnam. Maraming dapat tayong sabihin nating pagtuunan ng pansin doon dahil you made your bantamweight debut in Vietnam this past March. And that outing or that fight got you back to your winning ways. Ano yung difference ng lumalaban at 135 pounds compared na nasa flyweight ka na merong weight limit na 125 pounds? Ano yung pagkakaiba? Yung pagkakaiba sa debut ko sa bantamweight tsaka sa flyweight, iba kasi yung lakas ko nandun, yung confident ko nandun, lahat. Tsaka grabe yung laban na yun sa Vietnam kasi parang nakasalalay din yung career ko doon eh kasi pag matalo pa ako dito, parang talagang pababa na yung yung career ko. Pero yun nga, ginawa ko yung parang yun yung redemption ko para makabawi, para maipakita ko pa sa mga tao na titiwala sa akin na kaya ko pang gawin yung yung pinapangarap ko. Kimbert, this is interesting kasi yung laban mo supposed to be with Dave Banggigi, gagamitin ng flyweight. Do you think na ngayon na lalabang ka ng bantamweight for road to UFC is just a sign na parang talagang pang bantamweight ka na moving forward? Actually, yung talaga yung plan, lang talaga magstay lang talaga ako sa flyweight. Pero yun nga, may opportunity na binigay sa akin kaya ginanap ko na pero hindi naman yun na sobrang liit ko sa bantamweight kasi sa cutting weight hindi talaga ako nahirapan, parang swabe lang. Tsaka yung lakas ko nang doon talaga sa bantamweight. Pero kaya ko pa namang mag flyweight. Diyan lang ako sa dalawa, sa bantamweight tsaka sa flyweight. Speaking of, kasi sabi mo, pwede kang flyweight, pwede kang bantamweight, pero physically and mentally, saan mo nararamdaman na mas bagay ka ngayon? Sa flyweight or sa bantamweight?
Para sa akin, ano talaga, flyweight. Flyweight. Yan. Oo. Now, you're facing Yes. a very experienced fighter in Rabindra Dant of Nepal. Ito yung makakalaban mo in the opening round of Season 5 of the Road to UFC na gaganapin in Galaxy Arena in Macau. Napakagandang arena nito. Ano yung masasabi mo nagsa-stand out sa'yo? So of course, naibigay itong offer sa'yo ng, if my memory serves me correctly, April 9. So far, ano yung nakikita mong mga notable na nakikita mo sa kalaban mo na masasabi mong ito yung advantage niya, ito yung maganda niyang characteristics as a fighter? Siguro yung advantage lang sa akin yung ano yung height niya. Pero sa pagdating sa skills, hindi ako magpapatalo sa kanya. Direct to the point si Kimbert dito. Well, yun nga, apart from yung sa physical advantages niya, how about yung ano, nakikita mo ba as an advantage over you yung experience niya? Dahil ito, nakapag one Friday fights na. At the same time, nakalaro na rin sa Brave. Do you feel na malaking advantage yung experience niya or feel mo na parang yung skill-wise kaya mong ma-offset kung ano man yung experience niya? Siguro, experience, hindi naman siguro, ano yan, advantage kasi yung MMA ngayon na nag-evolve na eh. So, para sa akin, yung ano lang talaga, yung advantage niya siguro yung height niya para sa akin. Tsaka, ano, kasi pag-aaralan naman namin yung ano eh, yung kung ano yung kung saan yung butas niya, kung saan yung kung paano ano yung game plan namin, paayusin namin 'yon. Kung saan siya sa mahina, tsaka saan yung ano niya, yung pagbato niya sa ano sa laban namin. Okay. Ngayon, do you feel dahil nga sa credentials niya, dahil dun sa physical advantages niya when it comes to height and reach, do you think dahil sa kalibre na rin ng mga nakalaban mo noon, this kind of opponent na meron this kind of opponent katulad ni Rabindra Dant of Nepal, do you think it will bring out the best in you? Not just in the fight itself, pero sa training na rin, sa preparation mo. Para sa akin kasi dito sa Pilipinas wala naman akong pinipiling kalaban eh. So kumbaga gusto ko yung mga malalakas na kalaban. So it means para sa akin hindi na ako mabibigla kasi gusto ko nga yung malalakas yung kalaban ko kasi hindi ako namimili ng kalaban. Gusto ko talaga i-test yung skills ko, i-test yung kung saan talaga yung kaya ko. So hindi yun advantage para sa akin kung sino may nakakalaban niya o sino ano sa record niya. Ang para lang sa akin ng yung kasi sa Pilipinas kahit sino itapat sa akin lalabanan ko eh. Kaya hindi yun siguro hadlang para ipakita ko din sa big stage kung kung saan talaga ako bagay. Ito, Kimbert, sabi mo, skill-wise, mas tingin mong talented ka o mas may edge ka. Pero without giving too much away, saan mo nakikita yung edge mo? Let's be particular, saan mo nakikita yung edge mo against your opponent this coming May? Siguro sa sir, sa striking. Kimbert, short notice, new opponent, different stage. Paano nagpalit yung preparation mo for this fight? Nagkaroon ba ng pagbabago? Dahil you're originally facing Dave Bangigi, tapos nag-switch Road to UFC, tapos ang makakalaban mo Rabindra Dant. Mayroon bang pagbabago? Wala namang pagbabago kasi ready pinagandaan ko rin naman yung laban sana sa Zeus. Pero yun nga, may bagong opportunity na binigay. So,
ano lang, may adjustment siguro sa ano sa game plan, mga ganon. Tapos yun sa game plan may adjustment konti kasi yung range niya talaga yung ano namin pag-aaralan. Ngayon, Kimbert, you're representing the Philippines alongside Eros Baluyot. Eros Baluyot naman lalaban sa flyweight tournament ng Road to UFC Season 5. What does that mean to you personally na dalawa kayong Pilipino, tapos ang makakasama mo pa isa pang up-and-comer in the sport of mixed martial arts na posible pag nanalo kayo dito, magkakaroon kayo ng permanent spot on the main roster of the UFC plus a contract, a guaranteed contract with the biggest MMA promotion in the world today. Sobrang sa akin sobrang nakakatuwa kasi kasama ko yung world champion din sa sa jiu-jitsu tsaka sa MMA. Sobrang nakakatuwa kasi may kasama akong Pinoy na lalaban. So, kumbaga hindi ako nag-iisa doon. Kumbaga lalaban kami doon na dala-dala yung bandera ng Pilipinas. Ipapakita namin sa buong mundo kung paano kung ano talaga yung Pinoy. Nakakatuwa kasi isa din yan sa ko sa idol din yan si Eros kasi din humble guy. Tsaka very respectful din na tao. Kaya sobrang excited ako na makasama na maglaban kami sa Road to UFC. Yeah, speaking of having Eros fight alongside of you plus representing the Philippines, do you feel extra pressure or nakikita mo yung opportunity na yun as a form of motivation knowing dala-dala mo yung bandera ng Pilipinas? Actually nakamotivate kasi din yan world champion, so nagbibigay din yan ng motivation kasi yun nga yung kasama mo malakas tsaka undefeated din, tsaka masarap sa pakiramdam na may kasama ka kasi parang hindi ka nag-iisa kumbaga sa laban na to, may kasama ka ang Pilipino din na ibabandera yung bandera ng Pilipinas. With this kind of platform, Kimbert, mas may introduce ka pa sa mas malawak na audience. Hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo. Ikaw ba, how do you want yourself to be remembered by Filipino fans dito sa upcoming fight mo? Anong klaseng performance ang gusto mong maipakita? Kasi nakita na kita on the national stage, nakita na kita what you're capable of as a fighter. Impressive. Never say die. May one punch knockout. Do you think that kind of trait, na ganun klaseng trait mo as a fighter, excited ka bang maipakita on the global stage such as Road to UFC? Yes, sobrang akong excited na ipapakita yung kung sino talaga ako at kung ano man yung mga skills na itinanim ko. Kasi 6 years nga nagtanim ako. So, ito na yung pagkakataon ko na ipakita sa buong mundo na yung kumbaga yung bala ko ipapakita ko na dito. Tsaka gusto ko talagang mabigyan ng magandang laban yung opponent ko, tsaka gusto kong ipakita sa mga fans ko, sa mga supporters ko, sa mga taong nagtitiwala sa akin na ibang klaseng Kimbert yung makikita nila sa Road to UFC na talagang well-rounded fighter. Pero let's say if you win this tournament, Kimbert, tatingin mo gaano kalaki o gaano kalaking impact na babaguhin nito ang buhay mo as an individual? Kung mananalo talaga ako dito. Siyempre, sobrang laki ng impact ito sa akin kasi yun nga, dati talaga mahirap talaga dati. Pero nagpasok ako sa MMA. Unti-unti nababago yung buhay ko sa ngayon. Tsaka ngayon pa lang unti-unti nababago. So
ano pa kaya kung mapanalo ko tong laban na to. So malaking bagay, malaking ano din sa future ko pag manalo ako dito kasi malaking bagay ito para sa akin kasi ito na yung pinangarap ko, nandito na ako. Kumbaga, tatrabawin ko na lang. Finally, Kimbert, before we let you go, ano yung message mo doon sa mga walang sawang sumusuporta sa iyo na from the very beginning na ngayon kasama mo rin sa, let's say, sa pinakamalaki o pinakaimportanteng laban mo na magaganap this coming May in Macau as part of Road to UFC Season 5? Yun gusto ko lang pasalamatan yung siyempre una-una yung Panginoon sa binigay na opportunity na malaking big opportunity sa karir ko at sa siyempre sa asawa ko nandiyan palagi na sumusuporta sa akin. Siyempre yung team ko, yung Team Da Alpha One Halcyon sa sa pag build sa mga fighters at sa kagaya ko na binigyan nila ako ng ganitong opportunity at sa mga taong nagtitiwala sa akin, sa mga supporters ko, sa family ko. Maraming salamat sa inyong suporta. Yun, inayaya ko kayo na manood at sumuporta sa parating kong laban sa China Macau na magaganap sa May 28. Yun, abangan niyo ako doon. Atin to. It's always a pleasure, Kimbert, and that's it for all of us here on In the Red Corner. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the In the Red Corner. Again, I'm Nisi Casiano. Till next time.